Okay, dito naman tayo sa dryer. So yan, tatanggalin natin yung kanyang tab. Kasi ang reklamo ng may-ari dito, kumakalampag. Tapos ayan, natuluyan na siya na mapunit. So pagka ganyang punit na, siyempre, iisipin mo, bibili ka na ng bago niyan. Nako, ito yung mahirap pagka yung papalit ka ng belo set. Minsan may pagkakataon na dalawa kayo na magkakabit niyan. Pag ikaw lang mag-isa, depende sa brand. Meron kasing napakahirap ikabit. Lalo na kung mabibili mo yung original niya. So yan, punit na punit talaga, naiwan na sa shafting. So ang gagawin natin dito, hahanap tayo ng kanyang kapalit. Ayan, grabe na talaga. Pero okay pa yung bushing. Ang problema, kaya lang yan na napunit dahil sa may problema dun sa ilalim. So isipin ka agad ng technician, mahina ang kapasitor, kaya may problema yung motor, o kaya yung brake. Kalimitan yan, iniisip yung brake ang nakapreno, kaya yung ikot niya pigil. Pag napigil, bumabalagbag siya hanggang sa mapunit yung belo. Pero chinek ko yung ilalim nito, okay naman yung brake niya. Chinek ko rin yung capacitor, okay naman. Yung motor, tama resistance. Yung kanyang spring, nandyan, kompleto. So may isang problema na sumira dito. Kaya yun yung susunod natin na lulutasin kung bakit nanira ng belo set. Okay, so idinikit ko muna ito. Yan, pinwesto ko muna siya para maibalik ko siya sa dati. Wala kasi akong makuwang wala akong stock na pamalit dito. Tapos wala ding mabili. Ang nabibili kasi pang sharp, yun ang marami. Pero pagka ganitong modelo, wala tayong ganitong brand. Medyo may kasi to, pag Panasonic kasi maluag yung nito eh. Pag Panasonic kasi iba yung pinaka goma niya, yung pinaka manipis yung yung kumakakab dun sa sa pinaka-lock. Hindi katulad ng sa Sharp, medyo may kakapalan yun. Ito manipis lang. Meron kasing kanal yan. Okay, after na madikit ko to, meron pang susunod na proseso dyan. Hugasan ko muna after na matuyo yung dinikit ko para sa ikalawa nating gagawin, malinis na siya. Tutuyuin ko lang muna to bago ko gawin yung ikalawang proseso para maganda yung pagkakagawa. So ayan, na ibalik ko siya sa pwesto sa tulong ng rugby.
Okay, so mukha siyang bago, kaya lang halatang merong dikit. Sayang kasi kung itatapon mo na, kasi nga okay naman yung busing niya. Ito yung ilalagay ko, Bulkasil. So hindi pa ako uubos ng isa niyan. Kalahati lang ang mauubos ko dyan. Open na yung ano natin. Open po sa basher. Maraming sasawsaw na naman siguro sasabihin. Hindi ako magpapakahirap dyan. Bibili na lang ako ng bago. Kung meron kang pambili, tapos meron kang mabibilian, di walang problema. Ang tanong, depende yan sa lugar mo. Paano kung wala kang mabili? May pera ka nga. May pambili ka, wala ka namang mabili. May pera ka. O kaya naman, may mabibili, pero wala kang pambili. Di wala kang susuutan. Ito, baka may mahihingi ka sa kapitbahay na rugby, tsaka ng Bulkasil, hindi ka nabibili. Matatapos mo yung trabaho. Kasi kung iniisip mo palagi, aasa ka na may mabibili ka sa tindahan, hindi naman yan yung pagpunta mo ng tindahan, makikita mo kaagad yung pyesa. Siyempre meron tayong mga pyesa na hindi natin mabili sa tindahan. Tsaka isa pa, ang ganda pa ng pagkagoma niya, ang ganda pa ng busing. Talagang napunit lang dahil siguro sa sobrang pagbalagbag ng tab. Yan, pati yung pati yung dahilan kung bakit nagkaganyan yan. Makikita nyo rin yon. Full video din yon para doon. Meron kasi diyang nakatago na sikreto kung bakit nagkakaganyan yan. Okay, sa naman tayo? Sa ilalim. Hindi pa yung tapos yung ibabaw Bali, pa lang yon. Pahid pa lang ng una yan. So tapusin nyo lang yung video bago kayo mag-comment, at para mahirap kasi yung magko-comment ka kagad tapos di mo pa naman natatapos yung video. Yang rugby, asawa yan ng goma. Kung sapatero ka, maiintindihan mo ako. Pero kung hindi ka sapatero, siguro hindi mo nga ako maiintindihan. Yung Bulkasil kaya, magkasundo kaya yung goma tsaka yung Bulkasil. Ang Bulkasil kasi sa kalimitan ginagamit sa yero. Pero ginagamit din yan sa plastic. Hindi naman natutunaw yung plastic pagka nilagyan ng Bulkasil. So ang tanong dito, yung goma ba hindi ba tutunawin ng Bulkasil? Siyempre hindi. Hindi kasi maselang ang Bulkasil. Pwede mong lagay sa bakal, pwede sa plastic, pwede sa goma. Okay, so meron na yung sa ilalim. Bali, patitigasin lang natin yan para maganda-ganda naman yung dikit. Yan, ipa-final natin. Bali, ipupus natin pababa para malapat siya. Kailangan ganyanin na natin habang basa pa. Kung gagawin natin to pag tuyo na, mahirap na, hindi na natin yan mahuhulma. Kukunin kasi natin yung korte ng bilog na yan.
Yung mga mga walang-wala talaga na maibili o kaya talagang walang mabili, pwede nyo 'tong gawin. Hindi kayo manghihinayang na gawin 'to dahil ito ay hindi kayang paghiwalayin ng shafting, yung dikit mong 'yan, kahit ibalagbag mo pa 'yan, hindi niya mapaghiwalay 'yan. Hindi niya kayang punitin 'yan. Okay, kakabit ko na para pagka habang tinutuyo natin ng tuyong-tuyo, nandyan na yung pinaka-lock. O, di meron na tayong magagamit. Okay. So, yan. Yan yung pwede mong gawing paraan. Kung wala kang mabili, kaya malayo ka sa bilihan, kaya wala kang pambili. So, basta meron kang rugby, meron kang bull kasil, okay na. Oh. 'Di ba? So, pwede naman kasing gawan ng paraan na hindi ka muna bibili kung okay pa naman. Ayan, meron na naman tayong isang trouble na papakinabangan natin. Pwede nating gawin kung wala talaga tayong pamalit. So, pwede natin siyang i-apply. Konting tiyaga lang. At least, meron tayong ipapalit. Okay, abangan natin yung susunod na video niyan. Patungkol dyan sa kung papaano ba at bakit nasira ang ating velo set. So, ipapakita ko sa inyo yung sikreto niyan na madalas hindi nakikita ng mga technician.